Ang susunod naman na kailangan matutunan, ang pagkakadang-kadang. Ang expert daw dyan, si John Ray, na 4 na taong gulang pa lang, praktisado na rito. Kasi kahit saan lugar po sa Benguet is marunong pong magkadang-kadang. So, teka. Kala ko, ginawa to para kapag meron ka pupuntahan, tapos gusto mong tumambay, ganyan ka lang. Pero paano ba nagsimula ang kadang-kadang? Or sa lingwahe nyo ay kasyang? Kamasyang. Kamasyang. Oh. Kasi sa amin dati, di ba wala pong cellphone, mga ganun. Walang laruan yung mga bata. Ito talaga yung parang banding ng mga tropa pits ng mga bata po. Mulat sa pool, ito na talaga yon. Yes po. Ah, okay. Pero sa amin, mostly mga kawayan po ang gamit. Opo, kasi may natural na silang yung sanga-sanga. Mga sanga-sanga. Bago tayo makipagtagisan sa pagkakadang-kadang, let's learn the basics muna, Biheros. Nasubukan ko na to a few years ago. Nakalimutan ko kung napagana ko, nakalakad ako, probably just a few steps. Pero katulad na sinasabi mo kanina, tinatanong mo sa akin kung saan ko ba nilalagay yung paa ko, paganyan, or paganyan. So ano nga ba talaga yung tama? Dito, wala namang Wala namang tama. Lahat tama po. Tama. Pagkaapak kasi ng isang paa, and then sunod yung isa, syempre, matutumba ka na. Okay. Kaya doon mo na i-step yung isa po. Pagkakyat, and then step yun. Patumba na ako, isunod mo na yung pag-step mo po. Yung dominant na paa po. Dominant na paa. And then, sunod, yung left. Okay. And then, pag na-balance, step ka na lang. And then, So initially, kailangan paganyan. ayan. Ayan, napabaw na, wala na. Sabay yung paa at kamay. No po. Okay. So, Ayan, tawa. uy, Ayun. nakadalawa And then, ako. iwasan mo lang po na magkahiwalay, magkalayo yung kwan para ma-maintain yung balance. Kasi pag gumanon na kayo, yan, medyo mas mahirap na po siyang i-balance. Kita na yung singit natin yun. Okay, subukan natin to. Oh my goodness. Para ma- Mukhang madali, pero hindi pala ito basta-basta. Kakailanganin kasi ng lakas ng kamay at paa. Paglagay mo yan. Ay, okay. Inal- Pero mas mahirap iba. Mas mahirap to, Pards. Opo. Lalo na pag sa likod. Ayan. Challenging. At minsan sa laro, hindi rin maiwasang masaktan. Hey, aray ko! Hoy! Thank you. One more. Ayan. Para palang physical therapy to. Hindi pala agad-agad makukuha ang tamang teknik sa pagkakadang-kadang. Kailangan ng matibay na tuhod. Kaya naman para sa kagaya kong tito, more practice pa. Pakita mo mga kamay bro, isang ikot. Maniniwala ba kayo na ang tunnel na ito sa Tuba, Benguet, aabutin daw ng 3 days and 2 nights para madaanan? Ganon ba talaga kaba? Sa tagal nito, marami na ring nakapangingilabot na mga kwento ang lumutang sa mga tunnel na ito. Yung mga white lady na dumadaan dito at saka sumasakay sa kanyang sasakyan. Minsan, kung natatakot sila ang nadidiskusya dito. Ginawa ang tunnel na ito ng prisoners of war noong 19th century para maging daanan ng tren na magdurugtong sa La Union at Baguio. Pero kasamang palad, hindi na ito natapos. Hindi lang yan, may mga kwento-kwento rin na wala raw ni kahit konting crack ang nakita rito matapos ang killer quake noong July 16, 1990. May katotohanan ba sa likod ng mga nakakakilabot na kwento? At ang pinakamalaking tanong, totoo nga ba na 3 days at 2 nights ang aabutin bago makalabas sa tunnel na ito? Ang mga kwentong ito ay kwento na lang yung mga turista na bumibisita dito. Tinawag itong 3 night, ito sa umpisahan ay araw. Then ito sa tunnel, gabi. Then papasok sa kalabila, araw na naman. At papasok sa tunnel, gabi naman. At na-exist na maliwanag, araw na naman. Parang
3 days, 2 nights. Ayun naman pala, dumadaan pala kasi tayo sa dalawang tono. Kung babaybayin lang ito, aabutin lang talaga ng halos 15 minuto mula sa bukana hanggang sa dulo nito.